Breaking news! Former Congressman Mike Defensor mariing kinuwestiyon ang Kongreso kung bakit natatakot silang tanggapin ang impeachment laban kay PBBM. Mariing kinuwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang patuloy na hindi pagtanggap ng ikalawa at ikatlong impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit na ang impeachment ay karapatan ng mamamayan, hindi pabor na maaaring ipagkait. Sa kanyang pahayag sa social media, binigyang diin ni Defensor na ang impeachment ang tanging legal na mekanismo upang managot ang pinakamataas na opisyal ng bansa, isang prosesong malinaw umano sa konstitusyon at sa mga patakaran ng Kongreso. Ayon kay Defensor, walang kalabuan sa umiiral na mga alituntunin, malinaw ang konstitusyon, malinaw ang rules ng Kongreso, at ministerial ang pagtanggap ng impeachment complaint. Para sa kanya, walang discretion at walang palusot sa usaping ito. Ngunit ayon kay Defensor, taliwas ang nangyayari ngayon. Sa halip na tanggapin ang mga reklamo, anya'y hinaharangan ang proseso, dahilan upang tanungin kung bakit tila may takot sa impeachment. Hindi tinanggap. Hinarangan. Sagot niya sa sariling tanong, kapag umusad ang impeachment, lalabas ang katotohanan at may mga ayaw umano na mabunyag ito. Kasabay ng kanyang pahayag, ibinahagi rin ni Defensor ang tinawag niyang highlights of the People's Impeachment Complaint, na naglilista ng mabibigat na alegasyon tulad ng graft and corruption, umano'y malalaking halaga ng pera, issue sa PhilHealth at PDIC funds, at iba pang kontrobersyang isinasama sa reklamong inihain laban sa Pangulo. Tinapos ni Defensor ang kanyang pahayag sa mariing paninindigan. Impeachment is a right not a favor. Kapag hinarangan ang proseso, hinarangan ang karapatan ng sambayanan. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. Paglabag sa saligang batas at sa panuntunan ng Kamara ang pagtanggi ng opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil na tanggapin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw ng Huwebes, January 22. Kaya ayon sa grupo ng dating kongresistang si Mike Defensor, masusi nilang pinag-aaralan ang paghahain ng reklamo laban sa Office of the Secretary General. Hindi tinanggap ng mga kawani sa House Secretary General Office ang reklamong impeachment at iniendorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Gayun din ang impeachment complaint ni na Defensor dahil wala sa Pilipinas si Garafil at nasa Taipei para sa pagkilalang iginawad ng pamahalaan doon. Nag-iwan ng kopya ng reklamo ang Makabayan lawmakers pero taliwas dito ang ginawa ng ikatlong grupo ng complainants. Naniniwala naman si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa posibleng dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga kawani sa House Secretary General's Office ang ikalawa at ikatlong reklamong impeachment laban kay PBBM. With regards to the dilemma of these two complainants who were not able to file their respective complaints, I think it is because it is too sensitive, reason why the staff has no confidence to judge on that concern, no? I cannot really comment on the effect with regards to the leaving of copy because the rule does not provide as to what to do when the SecGen is not around and the staff or officials remaining in the office refuse to receive the copy of the complaint. Ayon pa sa grupo ni Defensor, sangkot umano sina Speaker Faustino Boji III at maging ang presidente sa tangkang pagharang sa impeachment complaints. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinaing ng taong bayan. Wala pang pahayag si Speaker D kaugnay ng issue, pero hinamo naman ng Malacanang si Defensor na patunayan ang mga aligasyon nito.
Samantala, nananatiling opsyon sa grupo ni Defensor ang muling subukang ihain ang kanilang reklamong impeachment laban kay PBBM pagbalik ng sesyon ng Kongreso. Dedepende rin ang susunod nilang hakbang sa magiging aksyon ng House Secretary General. Sakaling tanggapin at mai-refer ang kanilang impeachment complaint sa House Justice Committee, nagpaabot umano ng kahandaan ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na tumistigo sa impeachment proceedings laban kay PBBM. Dating House Appropriations Panel Chairperson si Ko na nag-akusa sa presidente at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa pagtanggap ng kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigay ng pera baging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Ang reaksyon ni Defensor ay bahagi ng lumalawak na batikos mula sa iba't ibang sektor na nagsasabing ang pagtanggi sa pagtanggap ng impeachment complaints ay hindi na simpleng usapin ng proseso, kundi isang direktang hamon sa rule of law at pananagutan sa gobyerno. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.